Ano to? Hindi na record yung mga pinagsasabi ko? Hello, good morning. Kakagising ko lang. Tapos, I had this idea na mag-almusal sa tuktok. Kasi yung last time na nag-almusal ako sa labas, sobrang napagaan niya ang loob ko. At naging sobrang masaya ako. So, ako ngayon, gusto ko sanang habulin yung sunrise. Kaso, mukhang hindi natin mahabol kasi, ayan, naliwanag na. Napakabilis ng araw. Pero malay mo, mas mabilis tayo. Actually, alas 12 na ako nakatulog. Tapos, alas 5, nagising ako, hindi na ako makabalik sa tulog. Ang daming iniisip. Siyempre, ganun ata talaga pag jobless. Ang daming iniisip. Pero nag-iisip ako ng ways na kumita ng pera. Pwede man ako magpokpok. Kapag may nasasalubong ako ibang tao sa daan, automatic na nagsha-shutdown yung thoughts ko. Tapos parang automatic din na click, stop recording, ganun. Ewan ko, lumalakas yung pagka-introvert natin dito sa bansang ito. Medyo malayo-layo pa tayo sa taas. Tapos ayan agad yung araw. Gusto ko mag-almasal doon. Kaya natin ito, bading. Hindi nga ako nakapag-stretching or anything eh. Tuloy, parang nararamdaman ko yung legs ko. Parang sabi niya, pupulikatin ka ba din? Actually, natatawa ko sa sarili ko kasi pinangarap ko ito eh. Pinangarap ko na parang tumira sa ganito, somewhere na malapit sa mountain, somewhere na malapit sa dagat. Pinangarap ko to actually. Kaya dapat panindigan ko ito. Hindi ako sumuko. Hindi ako basta-basta bumitiw. Actually, nag-message sa akin yung nanay ko. Tapos medyo hindi ako makasagot kasi naiiyak-iyak ako. Hindi ko masabi kung anong kalagayan ko dito. Pero ganun eh. Alam ko naman someday, I will stand on my knees from blowing job white people. Joke lang, hindi. Well, bakit hindi? Wala namang masama. Naniniwala ako na walang masama sa sex work. Sex work is work. Bahala kayo dyan. Hindi naman tayo pare-parehas ng struggles eh. Kung halimbawang kayang protektahan yung marginalized na ginagawa yung sex work dahil kailangan nila, dapat maprotektahan sila. Alam ko, iba-iba tayo ng views about it. Pero sa akin, yun nga, kasi marami akong kilalang sex workers. For them, oo, hindi nila ginusto yun. They're trying to get away with it. Pero kung maaari, hanggat hindi sila matanggal ng sistema sa ganong sitwasyon, bakit hindi sila protektahan? Deserve din nila ng equal rights na nare-receive nung mga ibang manggagawa. Uy, may mushroom ako nakita. Hala, ang cute naman ng mga mushroom. Favorite ng kapatid ko mushroom. Pero mamaya na natin balikan yung mga mushroom na yan. Pag nakakita ko ng mushroom kasi naalala ko yung kapatid ko, malalaglag pa tayo dito sa ginagawa natin. O Dech, ano ka? Hindi ko alam kung edible ba yung mushroom na yan. Gusto ko mag-aral ng paano i-identify itong mga halaman na to. Oh. Dech, yung mga paborito mong mushroom. Yung kapatid ko, mahilig sa mushroom, tsaka sa mga bagay na hugis mushroom. Hala! Nilaglag! Yung kapatid kong yan, si Dech, yung laging kasama sa video. Isa talaga siya sa mga influencers ko. She's the influencer's influencer. And alam ko madami ang gustong i-achieve sa buhay niya. Kaso nga, yung struggles namin sa buhay. And I'm sure we're getting there. Slowly. Tsaka sabi niya, siya yung produce ng pelikula ko. Maraming nagsasabi sa akin na parang, kaya lang yan nakakarating sa ganyan kasi umaasa siya sa kapatid niya, bla bla bla. Totoo naman. Love ako ng kapatid ko na yan. Kasi ganun din ako sa kanya. Huy, ayoko mag-iyakan dito. Kasi ayoko nang pag mag-uusap about sa pamilya. Ewan ko. Kasi irita ako sa family ties. Sa totoo lang. Irita ako kasi sobra tayong pinaresilient ng family ties na yan. So parang pag usapang pamilya, hindi ko agad kinakaya. Medyo naiiyak. Halimbawa ngayon, ayoko talagang pag-usapan ng aga-aga naman. Nahabol natin sunrise, tapos magtutalk about pamilya. Masyado tayong pinaresilient ng family ties natin to a point na parang nakakalimutan natin yung sarili natin in the process. Hindi ko binavalue yung family, pero sa akin, yun nga, sa sobrang bonded ng family, which is wala naman kasi tayong choice sa Pilipinas. Dahil yung mga spaces natin, yung mga bahay na talagang dikit-dikit, sa sobrang bonded, nakalimutan natin na i-improve yung sarili natin kasi masyado natin iniisip lagi yung pamilya. Parang grabe yung ng utang na loob. Ay, masaya naman ako sa mga parents ko na hindi naman nila kami pinalaki ng ganun. Pero still, alam mo yun, lalo sa mga magulang ko, pumapasok pa rin sa utak nila na ganito, ganyan. Well, ako rin naman, pumapasok pa rin sa utak ko na kailangan support ako yung mga magulang ko. Kasi sino ba namang masusuporta sa kanila kung hindi kami lang. At this moment in my life, sobrang hirap na hirap ako. Di ba rules sa first aid? Paano ka magsasagip ng ibang tao kung sarili mo hindi mo kayang sagipin? O, iiyak tayo. Aga-aga. Huwag ka umiyak, Chapet. Kaya mo yan. Kaya mo yan, bading.